Hi guys! Welcome back again sa another video. Ngayon, nasabi ko last time sa unang video ko regarding sa VPS hosting kung paano mag-setup ng FiveM. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-purchase ng VPS hosting. So, ang ituturo ko lang sa inyo, yung actually marami talagang VPS company or hosting na pwede nyong bilhin o rentahan. So, ang ituturo ko sa inyo is yung cheaper lang na which is yung ginagamit ko ngayon for test server lang muna. Lahat po ng VPS is same lang po ng concept kapag naka-Windows server kayo. So, same lang po lahat. So, nagkaiba lang is sa data center or lugar. Ngayon, yung VPS na sinasabi ko is located sa Germany. Sobrang mura lang to guys. Best VPS to na pwedeng pagrentahan for test server muna. Hindi ka pa sure kung kaya mo na bang gumawa ng syudad. Pero, ayun, maganda to. And working naman. And ngayon, alright, punta tayo sa website. Ngayon, type lang natin si contabo.com. Alright. So, ito yung ginagamit ko ngayon for about 6 or 7 months na. So, ito yung website, yung contabo.com. Alright. So, VPS and virtual dedicated server. So, kayo na mag-search kung ano yung meaning ng virtual dedicated server. Pero, pagkaalam ko, malaki yung capacity ng server na to or sa nandito na option. But dito, dito lang tayo sa limitado. So, ayun. So, VPS, click nyo lang po ito. And, meron silang mga choices. Kung gusto mo ng hard disk and SSD. So, I suggest kung bibili or magre-rent kayo ng VPS, go for SSD since alam nyo naman na ang SSD is mabilis. So, ayun. So, dito, meron silang 4.99 euro. Sa nakikita nyo dito guys, hindi lang yan ang babayaran po ninyo. Alright? So, mag-ready na rin tayo ng computation natin. Euro to PHP. Alright? Kung magkano. So, sa 4.99 euro, 4.99, 288.70 pesos. Nakadepende na po sa palitan. So, for example, itong 4.99 euro, meron ka ng 8 GB RAM, 200 SSD, 200 Mbps port with unlimited traffic. So, pwede kang mamili ng Linux and Windows Server. So, Windows Server guys, kailangan mong mag-rent. So, ito na sinasabi ko kanina, hindi lang 4.99 ang babayaran mo kung Windows Server yung kukunin mo. Kung Linux naman po is 4.99 lang. Pero, ayun na nga, mas maganda paganahin yung server sa Windows. So, for example, ito na yung kukunin natin, si 4.99. So, inclusions niya, andito na lahat po. Kayo na po magbasa. So, ayun, sinasabi ko sa inyo, meron sila sa Europe and USA. So, click nyo lang po ang Customize and Order. Alright, before pala nyan, ang processor pala is either sa dalawa, powered by Intel or AMD. So, nakadepende na lang kung ano yung available nila na processor para sa pinagre-rent mo. Alright, so, lahat ng mga information sobrang detalyado dito guys. Andito na po yan. So, ayun, may 4-core yung CPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD, alright? So, unlimited traffic, 200 Mbps, anti-DDoS na po ito, and which is good. And, ayan. And regarding sa live support, kaya ko to nai-recommend para sa mag-i-start pa lang gumawa ng syudad is maganda yung service na kumbaga binabayaran mo. Money back guarantee po. Under Germany po yung data center dito. So ngayon kapag okay na yung syudad na ginagawa nyo dito, pwede na kayong lumipat doon sa Singapore hosting. Alright, marami pa talagang hosting company. Pero syempre, kung gusto niya na po mag-Singapore, medyo doble, triple pa yung babayaran po ninyo. Alright? So, ayun. Dito naman po. So, andito na po yung inclusions and operating system. Pipili ka po. Kung ito lang kukunin mo under Linux is libre. Pero yung sinasabi ko kanina, Windows po kukunin natin. So, may bayad siyang 4.99. So,
ang total na babayaran mo is 9.98. Tama po ba? Yan lang po. So, check natin ulit. So, ito yung information. Click nyo po yung Windows 2016. Although 2012 may gumagawa or gumagamit pa rin nito. Pero hindi ako nasanay. Also guys, another disclaimer. Based naman po to sa experience ko. Alright? So, hindi po ako 100% na kumbaga alam ko na to lahat, ganito, ganyan. Pero based na sa experience ko nito, paano mag-purchase, paano paandarin yung VPS. So far wala naman akong issues. So, ayun po. Windows Server 2016. Alright, check natin yan. So, yung babayaran mo is 9.99 euro. Nasa euro po tayo. Alright? So, wala ka nang pipindutin dito. Unlike kung gusto mo ng mga ganito, which is hindi ko na alam kung anong mga function. Although meron naman mga information dito, check nyo na lang po. Pero, yun. Direct to the point po tayo. Windows to Server 2016. Yan lang po yung kiklik nyo dito. And then, meron po silang setup fee na 4.99 euro. Andito po nakalagay. So, 1 month setup fee of 4.99 euro. So, isang beses nyo lang po yung babayaran. So, ang total na nyo babayaran nyo for the first time is 14.97. Or shall I say, close na natin to sa 15 euro. Isang beses lang po yan kasi may setup fee. Pero monthly nyo po is 9.98 euro or 10 euro. So, for example, magkano ba yung unang babayaran ko in peso? So, 15 is 867 pesos or 868. Round up na natin yan. Ayun, nakadepende na rin sa palitan. And then, magkano ba yung after next month, magiging monthly ko or regular payment? So, magiging 10 euro na lang po or 578 pesos. 'Di ba? Sobrang mura at meron ka ng VPS, own VPS. Pwede mo siyang maging test server, pwede mo siyang gamitin as a server also kapag umaandar naman yung syudad mo. Pwede mo nang gawing traffic, pwede mo na siyang papasukan ng mga players. Although, take note, Germany po yung data center dito, so tataas yung ping nila. Pero playable po up to 32 players. Kasi na-experience ko dati, umaabot kami ng 40 plus players. But, ayun, naglalag na yung syudad, kailangan ng i-restart. Or, kailangan ng i-restart and whatsoever. So, suggestion lang naman ito. Narinig ko, recommended po na every 6 hours, nire-restart yung server para at least maging fresh yung database po ninyo. Alright? Once na-click nyo na yung Windows Server 2016, so pwede ka pang pumili dito kung 3 months. So yung babayaran nyo po is syempre andito na 33.93. Pero I remember yung unang purchase ko dito, since wala akong idea nun, is itong 3 months. So magkano ba to sa isang payment? 33.93. So shall I say 334. So 1,967. So good for 3 months na po yan. Pero since nag-i-start ka pa lang and wala kang idea, gusto mo ma-experience magkaroon ng VPS hosting, pwede ka mag 1 month. So, nasa sa inyo na po yan. So, order now. Fill up nyo lang po yung mga information dito. So, ang mode of payment po nila is PayPal. So, I guess pwede nyong i-redirect yan sa card nyo sa PayPal. Parang ganun. Kung mayroon na kayong PayPal or naka-registered na card mo sa PayPal, pwede na yon. So, once done, for example, nalagay nyo na yung information nyo dito, yung PayPal email address po, and then check nyo lang po dito at saka review and submit and whatsoever. Proceed na yan for the payment. Done na yan. So, una, makakatanggap ka ng email. Usually, ang unang email matatanggap mo is magtatanong sila na nag-purchase ka ba nito? Parang ganon. Pero minsan hindi yan dumarating, pero siguro sa akin lang, since meron akong server or same email lang yung ginagamit ko sa pag-purchase, kaya tinatanong siguro nila na nag-purchase ka ba nito at kailangan mong i-confirm.
So ayun. So kapag nakatanggap kayo ng email, update nyo lang yung email nyo always, and mabilis lang guys. Maybe 20-40 minutes. Shall I say 30 mga ganun, 40 minutes. Meron ka ng VPS or details ng IP address, admin password, and whatsoever sa VPS hosting po ninyo. Alright? So ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura niyang email. Alright. So, andito na po ako sa email ko mismo. So, andito na yung mga details. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na meron silang confirmation like this. Example lang po ito. You have asked us to use your existing customer account. So before we can start with the setup, please click here to confirm. So although siguro dahil ginagamit ko yung email ko, same email sa pag-purchase, kaya lumabas to. Pero if ever lalabas to, just confirm it guys. Okay? And then next is mag-aantay ka ng few minutes. So sabihin na lang nating 1 hour, parang ganun. Sabihin na lang natin ganun. Kasi nakadepende din sa time nila. Alright? Kasi Germany naman sila. After nun, makakatanggap na kayo ng ganitong email together with your IP address, yon, server type, and then VNC port, username and password, at saka yung operating system. Meaning, meron na po kayong active na VPS. Pwede na kayong mag-login using your IP address. Username is yung sinabi ko na administrator, hindi po administration. Sorry po, tao lang. So administrator, and then your password. Your password is you can change that one doon na mismo sa hosting po ninyo. Alright? So, ano po yung VNC? Ang VNC port is pwede nyo po yung, for example, nakalimutan nyo or hindi nyo alam kung anong nangyari sa server ninyo. Although ginagamit lang ito kapag may nagkaroon ng issue yung server po ninyo, pero sana hindi. Alright? So, ayun po, kung may issue naman kayo sa server ninyo at gusto nyo makausap yung customer service, just don't forget to copy and paste yung customer ID customer ID number. Ayan. Ito, copy paste nyo lang po ito. Ito, nagdoble yung customer ID ko kasi meron akong another account. Alright? So, just copy and paste this. Every time po na may kakausapin kayong customer service sa Contabo, mas madali pong matrack nila kapag nilagay nyo yung customer ID number ninyo. Alright? So, ngayon, we are done. So ngayon, nakatanggap na tayo ng details ng ating VPS hosting. So set up nyo lang po yung mga kailangan na softwares kapag gagawa na kayo ng server. Now, what good with Contabo? Meron silang tinatawag na control panel. Ano yung control panel? Andun na po lahat ng information po ng server ninyo, active server, lahat po andun na po. For example, nagkaroon ng problema yung pwede nyo pong i-manipulate doon sa control panel. Alright, punta tayo sa control panel. So, sa email nyo, since meron na akong account dito, makakatanggap kayo ng information ng control panel niyo. Yung password ng control panel nyo is hindi siya same sa hosting po ninyo. Magkaiba. Alright? So, hanapin lang natin. Alright. So, andito po. Punta lang po kayo sa www.my.contabo.com. So, once you click that one, antayin lang natin mag-load yung control panel natin. Alright. So, login and password. Yung login mo is kung ano yung binigay ng Contabo. And also, pwede mo rin i-change doon sa mismong control panel. So, I have this, my email, and yung password na binigay ng Contabo. Alam nyo guys, what with Contabo is sobrang pinakain na sa inyo lahat. Parang ginawa kang baby, binigay lahat ng information. Unlike sa ibang server na di mo magets kung ano yung password, ano yung kailangan dito, detalyado. That's why kahit Germany to guys, dito pa rin ako for the sake na maganda yung service, and ito na po yung interface ng control panel ng Contabo.
So your services, so meron ako mga server dito. Yan, so dalawa na lang to. And isang server ko is matatapos na by August kasi nag-upgrade ako. So yeah, so yung country pala na sinasabi ko, yung lugar is Nuremberg. Yan. So under Europe. So andito na po lahat, IP address, when whatsoever important information. And please do not post your server publicly. Yung information na to or makikita nyo dito sa video na to is naka-blur na talaga kasi sobrang confidential po ito. Do not give your information, server information, hosting information, whatsoever information kasi talagang once may nalaman at pinasok yung hosting po ninyo, GG, wala na talaga. Pwede nilang i-delete yung accounts, yung server ninyo, and whatsoever. Alright? And make sure, meron na kayong VPS, yes. And pwede kayong mag-sign in or sign up pala mega.nz. Ano pa ba? Yung mga cloud, anong matawag doon? Cloud storage na free. Ayun, like Google Drive, parang ganon. So, i-back up nyo po yung important information or yung data or shall I say, yung server. Pwede din. Kasi ako, naka-back up ako sa Mega. That's why. So, nag-purchase ako ng basic lang para ma-back up lang yung server ko. At least kung may pumasok man sa server ko, nabisita, tapos dinilit lahat yung server files ko, at least meron akong backup. So, andito na lahat yung information ng server mo. And then, payment information. So, andito na po lahat. Pati resibo, andyan na po lahat. So, ayun. So, andito na po lahat sa control panel. And also, what good with the control panel is, for example, nagkaroon ng problema nga yung VPS mo. Dito tayo. Control. Ayan. So, pwede nyo i-restart yung server po ninyo. And then, i-reinstall. For example, nasira yung server niyo. Or for example, ang dami ng files and ang hirap mo ng, kumbaga, nahihirapan ka na mag-delete. Reformat lang po yung kailangan yan. Which is the best solution. Reinstall lang po yung kiklik nyo. And then, kapag clinic nyo yan, sa sample natin. So, tatanungin ka kung anong operating system na i-install sa inyo. So, click nyo po yung Windows. Make sure naka Windows Server 2016. And also, meron silang mga panel na free. And then, yan, Windows Admin Center. And then, yung password mo ng hosting po ninyo. Or kung ano yung ginawang, or ano yung password na, kumbaga, new password mo. Parang ganon. So, new password pala sa hosting po ninyo. So, just same. And then, start installation. So, makikita mo yung process po ninyo dito once na reinstall na po and good to go na po. Alright? So, ayun. So, I hope may natutunan kayo konti regarding sa pag-purchase ng VPS, lalo na sa nag-i-start pa lang gumawa ng 5M server. So, kung may mga tanong po kayo, just comment down below and try kong sagutin yan. I hope kaya kong sagutin yan kasi ayun nga, hindi po ako professional na developer, based lang po sa experience ko. And magtulungan na lang po tayo kung may mga ideas kayo, pwede nyo pong i-comment. And don't forget to subscribe, hit notification bell, and also please share and thumbs up na lang po. Thank you and see you. Peace out.